Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang ito ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rachel dito sa ating dulang. Love and Memories. Napakasaya ko pag binibisita ako ni Johnny sa aming school. Kahit nag-aalala ko na baka malaman ni Mami na may nobyo na ako. Kaya minsan, nakita ako ni Mami na hinahalikan ko ang larawan ni Johnny. At sinabihan niya ko na wag muna ako makikipagnobyo. Kung hindi, ay patitigilin niya ako sa aking pag-aaral. Isang araw ay... Dito ko hintayin ang malanding babaeng yun. Kala niya, papayag ako na makihati siya sa pagmamahal ni Johnny. Hindi pwede. Hindi pwede na agawin niya sa akin si Johnny. Makikita ng babaeng yun. Buti na lang at kilala ng kaibigan ko ang babaeng yun at naituro niya sa akin. Kaya humanda ang babaeng yun sa akin. Ayan na. Dumarating na siya. Hoy, babae! Sandali nga! Ha? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Ikaw ba ang malanding si Rachel? Ako si Rachel. Bakit mo ako kilala? Ikaw nga ang babaeng malandi na umaagaw sa nobyo ko. Kaya ang dapat sa'yo ay... Sinampan mo ako? Alam mo, wala akong inaagaw sa'yo. Ang kapal ng mukha mo? Talagang mang-aagaw ka! Hayop ka! Basta mo na lang akong sinampal. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kaya, heto sa iyo. Walang hiya ka! Akala mo atrasan kita? Halika nga dito! Aray ko! Gaganti ako sa'yo. Aray ko! Aray ko! Nakakahiya ang ginawa ninyong dalawa. Kababae ninyo, kayo pa ang gumagawa ng gulo. O, tignan ninyo ang mga sarili ninyo. Para kayong mga bata na nag-aaway. Ano bang dahilan? Bakit kayo nag-aaway? Babaeng yan, sir eh. May kasalanan. Mang-aagaw? Isa kang baliw. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Wala akong inaagaw sa'yo. Ikaw ang nababaliw. Baka gusto mo pang masampal uli. Halika! Tama na. Sige na. Linisan ninyo ang inyong katawan. At ang mga damit ninyo, nalagyan ng mga alikabok. Ikaw ang may kasalanan dahil... Di ba sabi ko tama na? Wala kayong respeto. Kahit nasa harapan ninyo ako. Kaya dalhin ninyo ang mga magulang ninyo. At kakausapin ko. Naiintindihan ninyo? Yes, sir. Humanda kang babae ka. Kala mo kung sino ka? Gaganti ako sa'yo. Tingnan mo yung ginawa mo, Rona. Nakakahiya ka. Nasa school kayo. Makikipag-away ka. Di maraming naroon sa inyo. Kasalanan ng babaeng yun eh. Hindi niya inamin na nililigawan mo siya. Ikaw naman kasi, wala ka pang nakikitang ebidensya basta ka na lamang na ng aaway. Oh, bakit siya nag-text sa'yo? Anong ibig sabihin nun? Oh, di may relasyon kayo, di Wala ba? naman siyang sinabi doon sa text niya eh. Kundi kumusta lang.
Anong masama ron? Kaibigan ko naman siya. Kaibigan niyang mukha mo. Kaya humanda ang babaeng yon. Basta mahuli ko kayo, maghahalo ang balat sa Tama tinalupan. na yan. Basta ang isipin mo. Ikaw lang yung mahal ko. O nga pala. Baka may pera ka dyan. Pera mo muna ako. Bakit? Hindi ka ba binigyan ng daddy mo ng pera? Para gastusin mo sa anumang kailangan mo? Kung kasi Rona nagastos ko na. Dahil karaw naman tali kong kaibigan. Alam mo na, nag-happy-happy kami. Siyempre, gumastos din ako. Sige na, babayaran ko na sa'yo. O sige, bibigyan kita. Kahit huwag mo nang bayaran. Basta ipangako mo na huwag kang makikipag-text sa babaeng yon, ha? Ayoko na makipagkaibigan ka sa kanya. Naintindihan mo? Sige, Rona, promise. Hindi ko na siya lalapitan. Pero, hindi ko na kasalanan, ha? Kapag lumapit at nakipag-usap siya sa akin. Ano? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Mabuti na lang at wala si Mami nang umuwi ako dito sa bahay. Kundi, ay naku, nakita niyo yung itsura ko na nakipag-away. Kundi sigurado, mapapagalitan ako at tatanungin kung bakit ako nakipag-away. Hayop ang Rona na yun. Mas maganda pa ako kesa kanya dahil ang kapal-kapal ng labi niya eh. Hindi ako papayag na matatalo ako ng Rona na yun. Akin lang si Johnny. Hindi ko ipapahintulot na maagaw sa akin ng sino mang babae. Pero ang problema, hindi ko kayang sabihin kay Mami. Anong gagawin ko? Ano? Halika na at kakain na tayo. Mamaya na ako kakain, Mami. Mauna na kayo. Magpapahinga muna ako dito sa salas. O sige, ikaw ang bahala. Kakain na ako dahil gutom na ako. Opo, Mami. Mauna na kayo. Susunod na ako. Mag-iisip na ako ng ibang paraan at idadahilan para hindi pilitin ni Sir Ryan na papuntahin ko ang Mami doon sa school namin. Rachel, bakit di mo kasama ang mami mo? At hindi ka pumasok sa unang subject mo? Kuwan po, Sir. Sinamahan ko si Mami na nagpa-check up uli. Dahil nahihilo po siya eh. Kaya nandun sa bahay namin na nagpapahinga. Ganun ba? Ano kaya ang sakit ng mami mo? Hanggang ngayon ba hindi mo ba alam kung anong karamdaman ng iyong mami? Hindi po, Sir. Basta lagi niyang sinasabi sa akin na huwag akong mag-alala at gagaling po siya. Hindi bale. Baka bukas pwede ko siyang dalawin para makausap ko siya. At gusto kong malaman ang kanyang kalagayan. Opo, Sir. Pakiusap lang. Huwag na ninyong sabihin ang nangyari sa akin. Baka maatake pa siya at lumala pa ang sakit niya. Okay, sige. Payag ako sa sinabi mo. Pero ayoko nang maulit pa ang pakikipag-away mo, ha? Kundi masuspindi ka sa mga klase mo. Opo, Sir. Salamat po at naunawaan po ninyo ko. Ayoko pong ako pa ang maging dahilan para madagdagan pa ang sakit na darama ng mami ko. At sana makumbinsin ninyo si Mami na magpa-ospital para magamot ang sakit ni Mami ko.
kailangan kong bantayan ang kilos ng Rachel na yun. Tingnan ko, bakit tinatawagan niya si Johnny para magkita sila? Ano kaya ang ginagawa ni Johnny? Bakit wala pa siya dito sa amin? Dito ang usapan namin hanggang ngayon wala pa rin siya. Hindi kaya nakalimutan niya na mausapan kami? Teka, si Rachel yun Hindi bali, kasama niya ang kanyang kaklase. Parang may pupuntahan sila. Ang mabuti pa, lagi ko siyang mamanmanan ang Rachel na yan para malaman ko kung makikipagkita siya kay Johnny. Baka kung ano nang ginagawa niya sa kanya. Bes, tignan mo dun sa may study shed. Di ba si Rona yun? Parang binabantayan ng mga kilos mo Oo nga, ilang araw ko nang napapansin yan. Busy. Pero hayaan mo lang. Kaya natin na mamuti ang mga mata. Pero wala siyang makikita. Dahil sa cellphone kami nag-uusap ni Johnny. Ganun ba? Kung pwede, Bes, hayaan mo munang lumipas ang init ng ulo ng Rona na yon para hindi kanya sugurin. Maswerte siya dahil wala ako nang inaway kanya. Baka dalawa tayo na ingod-ngod ang bunganga niya sa lupa. Huwag mo nang isipin yon dahil kawawa siya sa ginawa ko. Kaya nag-usap kami ni Johnny na wag mo nang magkita para tumahimik muna ang Rona na yon. Sana, Bes, iwasan mo ng Johnny na yon. Tignan mo, dalawa pala kayong nobya niya. Ang ibig sabihin niyan, di mo dapat pagkatiwalaan ng lalaking yun. Huwag kang mag-alala dahil ako ang mahal ni Johnny. Yun ang sabi niya sa akin Kaya nagtitiwala ako sa kanya dahil mahal na mahal ko si Johnny. Sige, ikaw ang bahala kung ayaw mo makinig sa akin. Pero huwag mong ibigay ang sarili mo sa kanya para hindi ka magsisi sa bandang huli. Pwede, Bes, ha? Para hindi ka hahabol-habol sa palikero na yun. Lagi kong nakikita si Rachel na lagi siyang nag-iisip ng malalim. May problema yata siya na hindi niya masabi-sabi sa akin. Kailangan na malaman ko. Baka nga may mabigat siyang problema, pero hindi niya kayang ipagtapat sa akin. Kaya dapat kong alamin kung tama ang aking hinala. Kakausapin ko din ang kanyang matalik na kaibigan. Sigurado na sinasabi sa kanya kung ano ang problema ng aking anak. Kung minsan parang tulala, kahit lumapit ako sa kanya, parang hindi niya namamalayan. Alam ko na ayaw niya akong mag-alala dahil iniisip niya na may sakit ako. Baka kung ano pang mangyari sa akin. Kung sasabihin ang kanyang problema, pero kailangan sana na ipaalam niya sa akin para matulungan ko siya dahil ako ang kanyang ina. Johnny, gusto ko sana hindi ka na maagaw pa sa akin ni Rachel. May naisip akong plano para hindi ka na niya guguluhin pa.
Anong ibig mong sabihin, Rona? Pwede ba, ano bang gusto mo? Sabihin mo sa dad mo na magpapakasal na tayo. Sabihin mo na may nangyari na sa atin. Yun tayo pwedeng makasal, Rona. Dahil minor de edad ka pa. 16 ka pa lang eh. Kaya hindi tayo papayagan ng dad ko. Dahil may usapan kami na ipapamana na sa akin ang mga ari-arian niya kapag natapos na ng kolehiyo. Ano? Aba, 2 taon pa ang hihintayin ko. Ang mabuti pa siguro ay mag-live-in tayo. O ano, payag ka ba? Ang dami mong iniisip eh. Mali naman yan eh. Sinabi ko naman sa'yo na hindi papayag yung daddy ko na mag-asawa na ako. Ang kulit mo naman eh. Paano na ako? Baka gagawa ng paraan ng Rachel na yun para maakit ka niya. Ang tigas talaga ng ulo mo, Rona. Yan ang ayaw na ayaw ko sa ugali mo eh. Hindi ka mapagsabihan at hindi ka sumusunod sa akin. Baka gusto mong putulin ko ng relasyon nating dalawa. Ha? Naku, huwag Johnny. O sige, kung ano man ang gusto mo, susundin ko. Huwag mo lamang akong iiwan. Huwag Johnny, dahil mahal na mahal kita. Rachel, iha, may itatanong lang sana ako sa'yo. Ha? Ano po yun, Mami? Ano palang sakit ninyo? Sana sabihin niyo naman sa akin, oh. Iha, wala kang dapat ipag-alala. Ikaw, ano bang problema mo? Dahil kung minsan nakikita kitang natutulala. Ha? Wala po, Mami. Kayo ang iniisip ko. Dahil lagi po kayong nagpapacheck up. Hindi yun naman sinasabi sa akin kung ano talaga ang sakit ninyo. Rachel, basta maiinom ko ang aking gamot, gagaling ako. Ordinaryong sakit lang ang nararamdaman kong ito. Kaya ang dapat mong unahin ay inyong pag-aaral. Gusto ko matapos ka, iha. Para pag wala na ako, hindi ka mahihirapan sa paghahanap ng iyong trabaho. Mami, pwedeng huwag ninyong sabihin na mawawala na kayo. Hindi ko pa kayang tumayo sa sariling pako. Huwag po, Mami. Ang gusto ko, matagal ko po kayong makakasama dito sa ating mundo. Rachel, naawa ko sa'yo. Mabuti pa, putulin mo ng relasyon ninyo ni Johnny. Niloloko ka lang nun. Tingnan mo nangyari sa'yo. Rani, baliwala sa akin. Kung nobya din niya ang bruhang yon. Dahil mas maganda ko kesa kanya. Kaya ako pa rin ang pipiliin ni Johnny. Hindi na raw niya mahal ang kapito ko na babaeng yun eh. Ako na lang mahalin mo, Rachel. Pangako ko sa'yo. Tama na. Hindi kita kailangan. Kaya umalis ka na dito sa harapan ko. Rachel, Pwede? Hindi ako titigil na suyuin ka. Hanggang... Tama na! Tama na! Naintindihan mo? Nabibisit na ako sa'yo. Sige, kung hindi ka makikinig sa akin, susumbong ko sa iyo, Mami, ang pag-aaway niyo ni Rona. Rani! Ano kaya ang gagawin ni Rachel
sa bandang yun ni Rane. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Richelle dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.